Okay, with your permission, we'd like to record our class today. Okay lang ba? Can I have a yes? Yes po. Yes po. Yes Po, po. sir. Na yes po. Yes ni Yes yes. po, sir. Yes, sir. Okay, so last time we discussed about Venn diagram. So magpa-practice lang tayo ng konti, no? Yung iba nakakasabay na, naintindihan, pero some of you hindi pa. Especially kapag mahihirap na yung mga sets na um, gusto nating i-shade, no? So for example, magsiset ako ng mga regions, no? Ito ay hindi naman standard, no? Pero this is another way of analyzing the shape of a given Venn diagram. So let's say this is your Venn diagram. Meron kang dalawang sets na nagka-overlap. So mag-a-assign ako ng mga regions, no? To identify para madali rin nyo mag-recite, no? Pero hindi ito standard, no? Hindi ito ginagamit for sa textbook, no? Atin lang to, parang shorthand or another way of analyzing. Maglalagay lang ako ng mga regions para pag nag-recite kayo online, alam ko kung ano yung isi-shade ko. Okay? So, first this one, ito yung region 1, ito yung part kung saan itong part na to, that's your region 1, no? Ma-assign ko lang siya, region 1 kunwari ito. So, region 2, itong nasa gitna. Okay? So, ibig sabihin, region 2 is this one. Okay? Do you follow? You guys follow? Yes po, sir. Okay. And then, this is region 3. So, that means ito yon, itong part na to. Bounded by that portion, no? So, that's region 3. And then, yung region 4, yung ating background. Okay? Region 4 is this, the background. Okay? So, depende sa pag-assign nyo kung anong mga regions na. This is just for the sake of recitation para kasi naka-online tayo. Hindi na pwedeng sabihin, ito po sir, ito po wala naman tayong pangturo. So, ayan, 1, 2, 3, 4 yung background. So, kapag tatluhan naman siya, so, ito naman yung ating region 1. So, lagay muna tayo ABC. Ito ating region 1. So, ibig sabihin, this is the portion here, no? Region 2 naman to. Region 3. Lagay natin 4 ito. 5. 6. 7 yung pinaka gitna, the intersection of ABC. And then 8 naman yung sa background. Okay? Alright, so let's say for example, I want to shade balikan natin yung ating lesson na pang-isahan, no? Yung mga shade natin. So, this should be my diagram. Magdala na, again tomorrow magpapasit work ako, magdala ng coloring materials. Kahit isa lang, no? Kahit isang yellow or pink na pang shade lang. Or light green para hindi matabunan, no? So let's say for example, this is my diagram. Magdala rin ng ano to?
correction tape para kunwari na-shadean nyo kunwari ito tapos hindi naman pala kasama yan, di lalagyan nyo ng correction tape. Tsaka short band paper. Alright, let's say for example, I want to show shade A. Review lang to So of course, I want to shade the circle A. Yan lang siya. So ang shinade ko ay region 1 and 2. No? In that case. So I want to shade B. So I want, ang shade ko ay 2 and 3. So if you are asked to shade the union of A and B, so shade natin si 1, 2, 3. Or itong mga portion na to. Diba? That's another way of solving. No? Nakaraan, wala naman tayong region na yan eh. So baka kasi iba sa inyo, mas maintindihan kung we assign regions on the Venn diagram. Pero if naintindihan niyo naman siya the way you understand it tama naman, then okay din naman. So if you want to shade the intersection of A and B, so I just want to shade region number 2. Or this part. Now if you are asked to shade the relative complement of B with respect to A, so that's region 1. You guys follow? Yes po, sir. Okay, very good. Now, if I want to shade B minus A, or relative complement of A with respect to B naman, this part yan. So, our third region. Now, if you are asked to shade the complement naman, for A complement, it's everything but A, or I want to shade regions 3 and 4. So ang matitira lang yung circle na A, or another way of solving, regions 1 and 2. If I'm asked to shade not B or B bar, that's everything but B. So I'm gonna shade region 1 and 4, not 2 and 3. Now, if you are asked to shade the complement of the union of A and B, anong region ang isi-shade? Neo. Yung region 4 lang po. Very good. If you're asked to shade the intersection A intersection B complement, ano lang ang isi-shade ko? Jet. Wala si Jet. Jiraya. Lahat po except for yung gitna. Okay. Ano yung isi-shade ulit? Everything but the middle po, sir. Anything but the middle. So, ano lang ang hindi isi-shade? Yung gitna po, sir. Ang gitna ito. Ito yung gitna. Saan yung gitna? Yung pinaka-gitna po ng circle po. Yung Venn diagram. Ito. Pinakagitna ng circle. Hindi po, sir. Yung saan pa nag-overlap po. Yan. That's why I assign region, di ba? Yeah, Rev, anong hindi ko isi-shade? Or anong isi-shade ko? O, Sean, anong isi-shade ko, Sean? Region 2 po, sir. Ito lang isi-shade ko? Laris, anong isi-shade? Ilang mga mic pala to.
everything but not Region 2 po, sir. Bali, ang isi-shade nyo lang po is Region 1, 3, and 4 lang po. Okay, so ito lang, no? So, 1, 3, and 4. Okay, so yan ang ating shading. What if you're asked to shade the complement of A minus B? The absolute complement of the relative complement of B with respect to A. Cassandra. Region 2, Region 3 at Region 4. Region 2, Region 3, and Region 4. So that's how you shade it. Okay, so punta tayo sa tatluhan, no? Para mas parang sanay na kayo sa dalawahan. Say in other letters or name for sets. Oh, don't forget the U ha and the names kasi pag wala yan, minus yan. Okay? Say you are asked to find the set intersection of x and y minus z. So, mag-assign ako ulit, di ba? Nag-assign ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano yung mga i-shade natin? By simply analyzing, no? Wala muna tayong simulation. Anong i-shade natin? Yarev. Wala namang mic to si Yarev eh. Taas ng Nag-iisip ako. At mag-iisip pa lang, taas ng kamay. Yung isa-shade po sa X intersection Y is yung nasa... Sir, hindi ko po matanda yung number ng region. Ako kunwari ganyan. Sa X intersection Y, 4 tsaka 7 po isa-shade. Okay. Pero ma-minus natin ang Z. Ano na lang isi-shade mo? Si 4. Ha? Si Region 4 po. Region 4 na lang. So, ito lang yung shade niya, no? Opo. So, dito hindi na tayo magsa-simulate. So, pwede rin naman yung simulation, no? Like, solve mo muna tong diagram for intersection X and Y. Tapos, i-show mo si Z. Tapos, tatanggalin mo yung portion ni Z sa X intersection. Intersection 1. Okay? Okay, how about now what if you're asked to shade X union Z minus Y? Ano yung mga isi-shade natin? Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag mga babae, nawawala yung mga babae ko Tulog Puro boys to Yareb, Cedric, Neo, Jiraya, Philip, Franz. Ano yung mga girls? Si Jet na walang mic, nagtaas din ng kamay. Gumagana na. Magana na Jet. Anong isi-shade ko, Jet? Anong region ang isi-shade natin? Gana na, hindi naman nagana yung Yung 2 and 4 po. 2 and 4.
Okay, very good. So, 2 and 4. Parang may kulang. Parang 2, mali. 4, 2, 4, 7, and 6 po. 2, 4, 7, and 6. Sino may ibang sagot? Jiraya na mahina ang mic. Sa sa X union Z po, ang isi-shade po ay 1, 4, 7, 5, 6, and 3 po. And Okay. then pag minus Y po, ang natitira naman po ay 2 po. Yung region 3. Ah, paano naging region 2 na lang? Sabi mo, ito yung shade natin for union X and Z. So, Tapos, ima-minus natin si Y. So, ano na lang may shade dyan? Ayun, si Cassandra. The last women standing. Sandra, ano siya Ano shade po? ko? 1, 4, 7, 5, 3, and 6 po. 1, 4, 7, 5. Kapag ito yun. Diba? 1, 4, 7, 5, 3, and 6. Eh, may minus Y ako. 1, 5, 3. Okay. Very good. So, ito yung ating shade. 1, 5, 3. Agree ba? Yes po, sir. Okay. So, that's a shade for this expression, ha? This expression. Not equation, ha? Hindi naman to, wala naman tayong equal sign dyan, eh. Kaya hindi siya equation. That's an expression. So, that's the set for, that's the shading for the set X union Y minus X union Z. But if we're asked section. How do you solve this? What is the shading for this? So, pwede ninyong isa-isahin, no? And then come up with what's going to be the final shade, right? Cedric, anong shading natin dyan? For X minus Y po, ang isi-shade lang po dyan is 1 and 5 lang po. Tapos X minus Z, ang isi-shade lang dyan po is yung 1 and 4. Kapag in-intersect po ang 1 and 5 and 1 and 4, ang makukuha lang po natin is yung region 1. Yes, yung region 1 lang po. And then, i-minus po natin siya sa complement or complement minus yung intersection po nila is, ang matitira po is yung region 2, 4, 6, 7, 5, 3, and 8 po. Okay. So, ang matitira, 1 na lang. So, ang walang shade ay set 1 na lang. Ay, region 1 na lang, no? Apo. Okay, very good. So, ganyan, ha? So, imagine muna natin. Pwedeng imagine, no? Pwedeng isa-simulate, isa-isa. So, ibig sabihin ng simulate, so solve nyo muna tong shade na to. Ang shade niyan is X minus Y, kaya 1 and 5 lang. So, 1 and 5 ang may shade. That's X minus Y. Tapos, si shade nyo naman si X minus Z. Ang shade naman yan ay 1 and 4. Diba?
So, i-intersect nyo yung dalawa, 1 and 4 and 1 and 5. So, 1 na lang yon. And then, finally, i-absolute complement mo siya, babalik rin mo lang yung kulay, no? So, whatever has a shade, wala na siyang shade. And whatever has no shade, isi-shade natin. So, ang mangyayari, shade 4, 7, 5, shade 6, 2, shade si 3, pati si background or 8, region 8. So what's left is region 1. So that's everything, or it's everything but region 1. Okay, so ganyan lang ha. Yun lang muna ang discussion for today na I need to go to the to PUP today. Kaya stop na natin yung discussion. Tomorrow, don't forget your signed periodical exam with your parents. Make sure na may signature ni parents, hindi signature nyo. You know that you will be transferred kapag kayo ang pumirma ng that's falsification of or perjury, no? It's purging your signature. So make sure si parent ang magsasign ng inyong periodical exam. So siguro she will or he will take a look at the exam and discuss it with you for have a small conversation. So that's healthy para next time gagalingan niyo na yung periodical exam, no? Para hindi na nakakaya ipaperma kay parent. Tama? Pataasan niyo na, ha? And then make sure na you bring your short band paper tomorrow. We'll have our sheet work, coloring material, like kahit isa lang, no? Black pen and then coloring material, yellow to shade or light green or pink or any light color. And liquid erasure correction tape for correction. Tapos, kailan natin pwedeng ipasa yung fillers niya? Ready na ba yan tomorrow? Pwede na po, sir. Opo, sir. How about the others? Sir, hindi pa, sir. Sir. Kailan natin ipapasa? Next year, sir. Sir, next week, sir. Monday, sir, next week. Sir, Thursday, bukas sir. na lang. Thursday, ha? Thursday naman. Pero bukas yung Thursday na lang po, sir. bukas yung ating periodical Sir, exam. bukas na po. O yung bukas pwede magpasa, yung wala pa Thursday. Also yung activity natin, siguro Friday na lang yung activity, yung 8, 9, and 10. Okay? Para hindi naman kayo loaded. So, let me just download the attendance. I'm gonna stop the recording aside. Okay, tomorrow ba kung hindi umulan na pwede na tayo mag clean up drive. So pwede ba mag-PE kayo tomorrow? Pwede po, sir. Okay, tapos Thursday ulit. po, sir. Papaalam ko kay Sir Andre na hindi kayo mag-PE sa Thursday. Unless, dapat pala girls, nakapag-practical na kayo kay Sir, ha? Bukas. Hindi pa po, sir.
O, bukas nga, para hindi na kayo mag-practical ng Thursday. Yes, Pia. Sir, kailangan po ba naka-PE na pagdating po or mag-change into PE na lang po? Magdala na lang magsuot na lang ng PE para hindi na, bala. Okay po. Mag-bring din ng extra shirt, ha? Bring extra shirts. At saka yung mga materials natin, ha?